Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programa Reaction Movie Rata ko. At syempre bago tayo magsimula mga minamahal ko mga kababayan sa napakahalagang talakayan, ay binabati mo na po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, sa araw pong ito, ipag-uusapan po natin, excuse me po, yung naging kaganapan po dyan po sa probinsya po ng Cebu City, no, na kung saan ay may mga kaganapan. At ang isa sa mga taong involved dyan ay ito pong si Mike Defensor, dating kongrista. At kung ako nagkakamali, kasama din po itong si Jacinto Paras. Maging si, kung ako nagkakamali, itong si Jimboy Tiokno at Ernest Jan Abines. No? So, sila po ay nagkaroon ng tinatawag na motorcade, kung di po ako nagkakamali. So, yung motorcade po na yan po ay yung tinatawag nilang Cebu Die Hard Duterte Supporters Unity Right, no? So, yung kanila pong mga ginawa, medyo naging foul po sa batas, lalong-lalo na sa mata po ng ating mga kapulisan. Kung di po ako nagkakamali, mga kababayan, ang aktibidad po na yan o ang layunin po ng kanilang motorcade ay para ipahayag po ang pagtutol nila sa administrasyong Marcos, no? So kinukundi na po nila ang di umano'y korupsyon at pang-aabuso po ng administrasyong Marcos. At hinihiling po nila, no, na magbitiw po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong kapangyarihan. So, kung di po ako nagkakamali, bukod pa po rito, mga minamahal ko mga kababayan, yung kanilang motorcade ay dinaan po nila dito ang pagtutol sa di umano'y pagharang sa ikatlong impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, kung di po ako nagkakamali, yan pong motorcade nila na naganap, kung di ako nagkakamali, kahapon yata, no? Nagsimula po ang grupo nila sa isang mall po dyan sa Mandawi City. Bandang alas 6 yata ng umaga, kung di ako nagkakamali, at sila po ay naglakbay patungo pong Cebu City. So, kung tama ako, yung dami po nila ay mahigit sa 300 rider ang sumali po dyan, na nagsuot po ng kulay itim na mga damit, no? Na kung saan ay simbolo po yan. Para sa akin lang po to, ang kulay itim ay simbolo po yan ng kadiliman. Simbolo po yan ng kasamaan, no? So kung di po ako nagkakamali, yung suot nila, ayan din po yung sinusuot kapag ka po mayroong mga ginagawa po mga rally. Ito pong ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. So habang papalapit po sila sa Plaza Independencia at balak sanang tumigil po sa Fuentes Menya, sila po ay hinarang po ng ating mga kapulisan, no? Dahil sa mga hakbang o dahil sa may roon po silang matinding kadahilanan. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, yung kanila pong ginanap na motorcade ay parang sinadya kasi alam naman po nila na mayroon pong nagaganap na 45 Asian Tourism Forum dyan po sa mga lugar na gusto nilang pagdausan ng kanilang motorcade o ng kanilang rally. So, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, sinabihan naman po sila ng maayos ng ating mga kapulisan. Hindi po totoo yung kanila pong pinapakalat na sila ay inaabuso, sila ay hinaharas. So sinabihan po sila kung bakit bawal.
no? Bakit ipinagbabawal ang pagpasok nila sa mga nasabing lugar? Kasi alam na alam nila, ina-announce naman po yan lalong-lalo na mismo yung mga sumali na taga Cebu, alam nila na may nagaganap po ngayon dyan na 45 Asian Tourism Forum, no? Na kung saan napakarami po mga banyaga o hindi natin mga kauri ang nandiyan dyan, mga minamahal ko mga kababayan. So, kung di po ako nagkakamali, dahil po sa kanilang mga paglabag sa trapiko o paglabag sa kanilang mga ginagawang aktibidad, meron po mga personalidad pagkatapos po ng kanilang mga isinagawang rally-rally o na kanilang ride na yan, ay meron po mga motor ang na-impound yata, kung di ako nagkakamali, 10. At may ilang tao din ang isang tao yata o dalawa, hindi ko maano. Pero ang napukusan kasi ng istorya diyan, ito po kasi si Abenes. So sinampahan po siya ng kaso dahil sa di umano'y paglabag sa batas o paglabag sa batas pambansa ng 880 ng Republic Assembly Act of 1985. So bagamat siya ay nahuli, siyempre itatanggi naman niya yan. Kasi sino ba namang magnanakaw na magsasabi na totoo nagnakaw ako. Sino ba naman yung rapist ng totoong rapist ako, wala namang ganoon. So katulad nga po na sinabi po ni Attorney Claire Castro, sa naging pahayag niya kay dating Senador Bong Revilla na lahat naman daw talaga ng akusado ay talagang tatanggihan at tila gustong baliktarin at gustong sabihin na inaapi, hindi dinadaan sa tamang proseso. So ganoon naman talaga. So sa mga kaganapan pong yan, meron po silang mga sinabi na so meron po silang sinasabi doon na tila inaano daw sila, kumbaga para daw silang inaapi, inaapi o tinatanggalan daw sila ng karapatan para daw martial law, no? Dahil tinatanggalan daw sila dahil sa nangihimasok ang mga pulis sa kanila pong karapatan o sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag. Ang problema po mga kababayan, may mga nakita naman po, kahit ako meron po ako nakitang mga bawal so ngayon, isa-isahin po natin pag-usapan yung mga naging pahayag, yung mga naging kaganapan. Magsimula po tayo sa usapin po ng sinasabi nilang panghihimasok daw sa kanilang karapatan ng Administrasyong Marcos o parang sinisiil daw sila, no? O parang iniipit sila, parang sinasakal daw sila, ginigipit sila ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng ating mga kapulisan na tinatanggalan daw sila ng karapatang magpahayag ng kanilang mga saloobin. So, kung di po ako nagkakamali, tulad nga po ng sinabi ko, hindi po sila tinatanggalan. Hindi po sila tinatanggalan ng karapatan. Kung tama po ako, mga minamahal ko mga kababayan, meron po kasi silang mga violation. Sa simula pa lang, meron na po silang mga violation na ginawa, no? So, kung di po ako nagkakamali, tulad ng sinabi ko kanila, ibabalik ko lang, sinabihan naman po sila ng maayos kung ano ang dahilan kung bakit hindi po sila pwedeng pumasok sa area na yon, sa lugar na yon. Sa totoo lang, kung akong tatanungin ninyo, hindi naman po sa kung ano man, parang sinadya po nila Alam nila na mayroon pong mga bisita galing sa ibang bansa na nakikipagpulong po kay Gobernador Baricuatro noong mga araw na yon, na kung saan yung mga delegado na yan ay hindi pwedeng pabayaan na lang natin kasi bisita natin dito yan. So SOP yan na kapag may mga bisita tayo sa ibang bansa, katungkulan natin, obligasyon natin na sila'y pangalagaan natin. Na kung saan, maging maging relax sila, maging sila. Mukhang sinadya po ni Defensor Sa akin lang po to hindi naman po sa hinuhusgahan ko siya. Pero sa nakikita ko, posible naman na hindi niya alam Ang pagkakaalam ko nga po dito sila po ay sinabihan mismo ng ating gobernador ng nasabing probinsya
na kung maaari, ay wag naman muna silang umatraka, wag naman silang sumabay sa kumbaga sa nagaganap na 45 Asian na Tourism Forum. Eh, ang nangyari dito, eh mukhang hindi naman po sa pag-aano po dito po kay dating congressman na Mike Defensor, eh parang sinadya po talaga niya, parang plano niya po talaga. Siguro, eh, gusto niyang makatawag pansin siguro yung kanilang gagawin na motorcade para sabihin ng mga bisita doon sa nasabi 45 Asian na tourism forum. Parang pangit, Pangulo pala dito, parang ganun eh. So parang mayroong motibo talaga yung ginawa nila. Doon pa lang masasabi na natin na may masamang motibo. Kasi sinabihan na nga sila eh. Ba't ba sila sasabihan kung hindi sila nakaka-istorbo? Kung sa tingin ni Barry Cuatro, ni Gobernador Barry Cuatro, hindi sila makakagulo. Di sana sinabihan, sige, okay lang, pumunta kayo. Eh, mismo ang Gobernador ng Cebu eh, alam na alam niya eh, na magdudulot ng hindi magandang reaksyon o hindi magandang gagawin nila. Kaya nakiusap si Barry Cuatro, kung maaari, huwag naman ninyong isabay. Pero unang-una, nakita ko ditong violation nila, yung kawalan nila ng paggalang sa pakiusap ng gobernador sa kanila. Hindi ko lang alam kung talagang pasensya na po sa gagamitin ko po na salita. Hindi ko po to sinasadya. Pero parang ang dating parang may masama po talagang motibo si Defensor. No, nasirain po talaga ang pangalan po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro inaakala niya na pag sinabay talaga natin to, yung mga delegado na mula sa iba't ibang bansa ay iisipin na masama ang Pangulo ng Pilipinas. So isa po yan sa nakikita ko, kaya hindi nila sinunod si Barry Cuatro. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong si Abenes na hinuli po ng ating mga kapulisan, na kung saan po sinampahan po siya ng kaso dahil po sa di umano'y paglabag sa batas pambansa ng 880 o Republic Assembly of Act of 1985. So kung di po ako nagkakamali, noong Enero 28, 2026 taong kasalukuyan, siya po ay inaresto at kasalukuyan po ngayong nakakulong sa nasa kustodiya po ng Mabolo Police Station. Kung di po ako nagkakamali, ayon po sa ulat, mga minamahal ko mga kababayan, siya po ay nahaharap sa kasong obstruction of justice dahil sa pag-oorganisa ng rally nang walang permit mula sa lungsod. So dito pa lang po, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga makakapanood po sa atin, alam naman po natin na may batas po o meron pong rules o meron po dapat tayong sinusunod. Kung paano ang business permit ay kinakailangan sa isang nagninegosyo, mas kailangan po nilang humingi muna ng permiso o pahintulot. Kaya kinakailangan nilang humingi ng permit dyan po mismo sa lungsod ng Cebu City. Ang problema, may violation po sila at yan po ang dahilan kung bakit po sila hinarang ng ating mga kapulisan. Hindi po sila inaapi, hindi po sila ginigipit, hindi po sila tinatanggalan ng kanilang karapatan at hindi po nag-aalamarsyalo ang ating Pangulo. Dahil kung talagang sasadyain ng ating Pangulo na magmarsyalo siya, hindi na makakaarte yan si Mike Defensor, hindi na malamang nasa ibang bansa na yan ngayon, nagtatago na. Pati yung mga kasama niya, na kung magdrama ay akala mo, papayag ba kayo na apihin na lang tayo? Wala namang inaapi. Ang totoo nito mga kababayan, mas aping-api pa nga ang ating mahal na Pangulo. Dahil sa sobrang kabaitan niya, nagiging malaya yung mga kalaban ng ating Pangulo na magsalita ng kung ano-ano at paninira laban sa kanya. Yan ba yung yan ba yung abusadong presidente daw? Ang umaabuso, kitang-kita naman natin. Yung mga taong hinahayaan na lang ng ating Pangulo na sirain siya, sila yung umaabuso. Yan po ang katotohanan. Ito, lilinawin ko lang po, wala pong halong paninira. Pantay po tayo dito. Unang-una, uulitin ko, kaya po sila hinuli dahil sa hindi po sila hindi dahil sa sila ginigipit, kundi dahil may mga paglabag po sila.
Di ba? Kung yung tindahan nga, kung isang business, pag walang permit yan, pag napuntahan yan ng lungsod, pinapatigil yan. Di ba? So, ganun din. Kaya wag tayong basta-basta maniniwala sa mga nagiging drama po ni Defensor at ng iba pang mga kasama niya. Oh. So, mga minamahal ko mga kababayan, pag-usapan din po natin yung tungkol po sa mga naging pahayag nila na kung saan ay gusto nilang o yung kanilang pagtutol sa administrasyong Marcos Jr. No? At yung kanilang pagkukundina na di ba no, dahil sa mga korupsyon ginagawa ng ating Pangulo at yung kanya daw pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, natatawa nga ako yung kanilang hiling na pagbitiwin ng ating mahal na Pangulo sa kanyang posisyon. Sobrang nakakatawa yan para sa mga taong nakakaalam ng tunay na pangyayari dito po sa ating bansa. Biro mo ba naman, plano nila pababain ang ating mahal na Pangulo? Samantalang katangi-tangi at walang katulad ng ating mahal na Pangulo kung ang pag-uusapan lamang yung mga proyekto na makikita ng ating mga mata. Di ba? Na kung saan ay napapakinabangan po ng ating mga kababayan. Natatawa nga ako yung sinasabi nila na kinukundina nila yung korupsyon na ginagawa daw ng ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang po, excuse me po, ako'y natatawa na lamang po dito. Sa lahat po na naging Pangulo, katangi-tangi po ang ating mahal na Pangulo. Dahil siya lang po ang tunay na nakikipaggera pagdating po sa korupsyon. At siya lang ang nanindigan para sa taong bayan, para mabigyan sila ng hustisya laban sa mga politikong mapang-abuso o sakim sa pera at kapangyarihan. Biro mo pinagbintangan ng ating Pangulo na umaabuso daw sa kapangyarihan. Sabi ko nga, nasaan na kaya sila ngayon kung aabusuhin talaga ng ating mahal na Pangulo yung kanyang kapangyarihan? Diba? Kung gagayahin niya yung style ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag mayroong nagsalita, pag mayroong kinabukasan, pangalawang araw, kung hindi ka man masawi o mawala sa mundong ito, maaaring, di ba? Maaaring meron ka ng kaso o maaaring hulihin ka na. Pero malaya sila hanggang ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Di ba? Yan ba yung inaabuso yung kanyang kapangyarihan? Sa totoo lang, kaya nga lumalaki ang ulo ng mga ito dahil nga sa hindi mapang-api ang ating Pangulo. Hindi mapang-api, hindi niya inaabuso ang kanyang pero kung gugut akong Pangulo, eto kung ako si Pangulong Ferdinand Marcos dito, tapos ginaganito ako ng mga ito, sa sarili ko lang itong damdamin matagal na isang araw na mga to. Uutusan ko yung NBI, uutusan ko yung mga kapulisan ko, uutusan ko yung mga kasundalo ko, pakihuli nga itong mga to, tapos pakiharap nyo sa akin, at ako mismo magtatanong sa kanila isa-isa, at sasabihin ko, gaano katotoo yung sinasabi mo tungkol sa akin. Diba? Baka nga sa sobrang galit ko baka hindi naman sa pag-aano, baka masampal ko pa isa-isa Diba? Baka isa-isa, ako pa mismo ang magtala sa kanila sa loob ng kulungan Diba? Paano nila sinasabi ngayon na kurap ang ating Pangulo at inaabuso ang kanyang kapangyarihan? Kaya nga sabi ko, kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ako'y awang-awa sa mga taong ito. Ako'y awang-awa talaga sa mga taong ito. Parang masasabi ko sa sarili ko na nasaan na kaya yung kanilang mga bait? Nasaan na kaya yung kanilang isip? Parang hindi nila alam ang tama't mali. Diba? So, kung di po ako nagkakamali din, mga minamahal ko mga kababayan, kaya gusto nilang paalisin ang ating mahal na Pangulo dahil may nasa likod nila. Ito hindi ko po kinukumpirmang totoo. Pero batay po sa aking nakalap na impormasyon at binato sa akin, hindi ko naman po ito kinukumpirmang totoo. Pero ito po yung nakarating sa akin. Kayo na po ang mag-analisa kung may posibilidad ba. Pwede ba? O pwedeng may katotohanan ba? So, sa
sasabihin ko lang to kasi ito po yung binato sa akin. At ang sabi, yung naganap na motorcade na yan ay binadgetan. Kasi kung hindi yan binadgetan, tingnan nyo ha, magmula sa kanilang mga damit, magmula sa mga nila, gasolina, alangan naman na yung mga yan hindi bigyan ng gasolina, yung araw ng mga yan libre na lang. Siyempre hindi, di ba? So ganun pa man, ewan ko na lang kung ano yung naiisip nyo ngayon. Pero sa akin, kung tatanungin niyo, malamang binadgetan nga yan, di ba? Binadgetan niya, hindi naman pwedeng hindi. Lahat naman ng galaw pagkain mula sa kanilang binadgetan niya at planado yan. Dahil sa sobrang planado, isinadya talaga nila na sakto yung kanilang motorcade panahon ng 45 Asian Tourism Forum na kung saan may mga banyaga na galing sa ibang bansa na nakikipagpulong, di ba? So ganun pa man ganun talaga. So pero ganun pa man, patuloy po tayong susubaybayin sa usapin pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. So para sa akin dapat magbago na po, no? Magbago na po ang mga nagagamit na mga Pilipino sa maling gawain, ano? So ganun pa man, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.